Isang maruming basahan. Iyan ang tingin nila sa kanya. Habang nagpapakasasa ang traidor at ang ahas nitong kabit sa maranyang sweet, siya ay nakaluhod. Kinukuskos ang sahig na tinapakan nila. Tinanggalan ng dignidad. Pinagkaitan ng boses. Ngunit ang mga luhang pumapatak ay hindi na para sa awa sa sarili. Isa itong sumpa. Babangon siya mula sa dumi. Paano magbabayad ang mga nagtulak sa kanya sa impyernong ito? Huwag mo nang banggitin ang babaeng yon, Selena. Isa siyang linta na tinangay ang pera ko at mabuti na lang ay wala na siyang naiwang bakas sa buhay ko. Ang mga salitang yon ni Joel Carr ay tila bawat dulo ng isang matalas na karayom na direktang bumaon sa puso ni Nora. Sa ilalim ng marangyang liwanag ng chandelier sa loob ng presidential suite, nakaluhod si Nora sa malamig na sahig habang pilit na binubura ang mantsa ng pulang alak sa mamahaling alpombra. Ang kanyang mga kamay na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling pampaganda ay puno na ngayon ng kalyo at paltos, nakababad sa maruming tubig ng timba na kanyang dala. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila isang mabigat na pasanin na pilit niyang ikunukubli sa ilalim ng maluwag at kupas na uniforme ng isang janitor. Habang naririnig niya ang malutong na tawa ni Selena de la Cruz na nakasandal sa balikat ni Joel, naramdaman ni Nora ang marahang paggalaw ng sanggol sa kaniyang sinapupunan. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit at asul na medyas ng sanggol, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi tuluyang gumuho sa harap ng taong dating nangako na poprotektahan siya hanggang sa huling hininga. Ang kabalintunaan ng pagkakataon ay sadyang malupit dahil habang ang kanyang asawa ay nagpapakasasa sa karangyaan kasama ang ibang babae, siya naman ay naroon, nagpapakababa upang kumita ng barya para sa panganganak na kanyang kinatatakutan. Biglang narinig ang pagdausdos ng isang matigas na bagay sa sahig. Isang mamahaling singsing na diamante ang sadyang binitiwan ni Selena at gumulong ito hanggang sa tapat ng kalyadong kamay ni Nora. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang dahan-dahang iangat ni Nora ang kaniyang paningin. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng ningning, ay tila mga tuyong balon na ngayoy nakatitig sa lalaking kaniyang minahal nang higit pa sa kaniyang sarili. Ang baso ng alak sa kamay ni Joel ay muntik nang mabitawan nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay biglang nagbago. Naging isang larawan ng matinding pagkabigla at pagkalito. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng kanyang hinanap at kinamuhian sa loob ng maraming buwan ay nasa harap niya ngayon, hindi bilang isang mayamang asawa, kundi bilang isang hamak na tagalinis na may dalang timba at basahan. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Joel at ang mahinang pagtibok ng puso ni Nora na tila isang tambol na nagbababala ng bagyo. Hindi makagalaw si Joel. Ang kaniyang lalamunan ay tila tinikang bigla habang nakatingin sa namamagang mga paa ni Nora at sa kaniyang tila pagod na anyo. Ngunit ang gulat sa mga mata ni Joel ay mabilis na napalitan ng isang madilim na ulap ng galit. Sa kaniyang isip, ang pagkita kay Nora sa ganitong kalagayan ay hindi isang dahilan para maawa, kundi isang patunay ng kaniyang paniniwala na sadyang tinalikuran siya nito para sa isang buhay na hindi niya maunawaan. Kinuha ni Joel ang kaniyang pitaka at kumuha ng ilang piraso ng 5 pisong papel. Walang pasintabi niyang isinabog ang mga ito sa sahig, sa tapat ng mukha ni Nora na tila ba nagbibigay ng limos sa isang pulubi sa lansangan. Ganito ka ba kadesperada para sundan ako rito, Nora? Ang tanong ni Joel ay puno ng pangungutya. Ang bawat pantig ay tila sampal na nag-iwan ng hapdi sa kaniyang pisngi. Akala mo ba ay makukuha mo ang awa ko sa pagpapakitang tao mong ito? Nakalimutan mo na ba ang perang tinangay mo bago ka naglahong parang bula? Naramdaman ni Nora ang panunuyo ng kaniyang lalamunan at ang panginginig ng kaniyang mga labi. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang sabihin ang lahat ng kasinungalingang itinanim ng kanyang biyenan na si Doña Remedios. Ngunit ang boses niya ay tila ibinaon na sa limot. Pinili niyang manahimik, pinili niyang lunukin ang kanyang natitirang dignidad para sa kapakanan ng buhay na nasa kanyang loob. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga perang nakakalat sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang humahaplos sa malamig na alpombra, habang ang kanyang luha ay pilit na pinipigilan sa loob ng kanyang mga mata. Tumayo si Joel at hinarap ang manager ng hotel na kanina pa nakatayo sa pintuan na puno ng kaba. Simula sa araw na ito, gusto ko na ang babaeng ito, ang personal, na maglilinis ng suite na ito tuwing narito ako. Siguraduhin ninyong susunod siya sa lahat ng gusto ko. Kapag may nakita akong kahit isang dumi o kapag may nawalang gamit, ibabawas ninyo iyon sa kanyang sahod o mas mabuti ay ipakulong ninyo siya. Ang utos na yon ni Joel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa puso ni Nora. Habang pinapanood niya ang paglabas ni Joel at Selena mula sa silid, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng karangyaang hindi na sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng mamahaling pabango ni Joel na naiwan sa hangin at ang bigat ng kaniyang tiyan na tila paalala ng isang pag-ibig na naging sumpa. Naiwan si Nora na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kaniyang mga balikat ay bahagyang nakayuko habang ang kaniyang kamay ay nakahawak sa kaniyang tiyan. Ang katanungang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang isipan ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang pag-asa. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi ng pagtrato sa kanya bilang isang basahan ng taong dating itinuring siyang kaniyang mundo? Paano niya mapoprotektahan ang kaniyang anak mula sa puot ng isang amang hindi man lang alam na may buhay na naghihintay sa kaniyang pagkilala? Ang bawat piraso ng papel na kaniyang dinadampot sa malamig na alpombra ay tila nagyeyelong-yelo na sumasalamin sa kaniyang durog na dangal. Ramdam ni Nora ang bawat sipa ng kaniyang anak sa loob ng kaniyang sinapupunan. Isang malakas na pintig na tila nagtatanong kung bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa kanilang dalawa. Sa kabila ng hapdi sa kaniyang puso, nanatiling tikom ang kaniyang mga labi. Alam niyang ang bawat barya, ang bawat sentimong kaniyang matatanggap sa ilalim ng pangungutya ni Joel ay katumbas ng isang patak ng gatas o isang sandali ng katiyakan para sa kaniyang panganganak. Samantala, sa loob ng kaniyang sasakyan patungo sa isang mahalagang pagpupulong, hawak ni Joel Carr ang kaniyang cellphone nang may matinding panginginig sa kaniyang mga daliri. Ang boses ng kaniyang ina, si Doña Remedios, ay dumaloy sa kaniyang pandinig, malambot at tila nagmamalasakit. Ngunit bawat salita ay may dalang nokdok ng pagmamanipula. Joel, anak, huwag mong hayaang mabulag ka muli ng awa. Ang sabi ng matanda sa kabilang linya habang may maririnig na mahinang ubo na tila nagpapahiwatig ng kaniyang mahinang pangangatawan. Isipin mo ang lahat ng sakripisyo ko, ang mga gabing hindi ako natulog para lamang maitaguyod ang kumpanyang ito pagkatapos tayong iwanan ng iyong ama. Isang malaking insulto sa akin at sa pamilya Carr kung tatanggapin mo muli ang babaeng iyon na walang ibang ginawa kundi itakwil ang kanyang utang na loob sa atin. Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na lalong humihigpit sa leeg ni Joel. Napapikit siya ng mariin. Pilit na binubura ang imahe ng namamagang mga mata ni Nora at ang kaniyang pagod na anyo. Naniniwala siya sa kaniyang ina dahil sa kaniyang paningin, ang kaniyang ina ang pundasyon ng kaniyang tagumpay. Subalit may isang maliit na bahagi ng kaniyang puso ang tila kumukurot, isang pagdududa na pilit niyang itinutulak palayo. Kinaumagahan, muling pumasok si Nora sa presidential suite upang simulan ang kaniyang tungkulin. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling kape at ang halimuyak ng pabango ni Selena de la Cruz. Sinadya ni Selena na itapon ang kaniyang kape sa puting sofa, isang madilim na mantsa na tila isang uling sa gitna ng kalinisan.
Oops, my bad, ang sabi ni Selena habang may mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. Linisin mo yan, janitor. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, kundi ay baka mawalan ka ng trabaho bago ka pa makapanganak. Tahimik na lumapit si Nora. Dala ang kanyang gamit sa paglilinis. Lumuhod siya sa harap ng sofa. Ang kaniyang malaking tiyan ay sumasayad sa kanyang mga binti na nagdudulot ng matinding ngalay. Mula sa malayo, sa tapat ng malaking bintana, nakatayo si Joel habang nagbabasa ng mga dokumento, ngunit ang kaniyang mga mata ay patagong nakasubaybay sa bawat kilos ni Nora. Inaasahan niyang makakarinig ng reklamo, ng sigaw, o kahit isang pakiusap mula sa kaniyang asawa. Ngunit tanging ang tunog ng basang-basahan na pilit na kinukuskos ang tela ang namamayani sa silid. Sa isang sandali ng hindi sinasadyang pagmamasid, napansin ni Joel ang mga sapatos ni Nora. Ito ay mga lumang degoma na sapatos na kupas na ang kulay at may maliit na butas sa dulo, kung saan sumisilip ang kaniyang namamagang daliri sa paa. Ang kaniyang mga talampakan ay tila hirap na hirap sa pagsuporta sa bigat ng kaniyang katawan. Isang matinding katanungan ang pumasok sa isip ni Joel na tila isang kidlat sa gitna ng kaniyang galit. Kung totoo ngang tinangay ni Nora ang malaking halaga ng pera bago siya umalis, bakit siya nagtitiyaga sa mga sapatos na halos wala ng silbi? Bakit kailangan niyang magtrabaho ng ganito kahirap habang ang kaniyang katawan ay nasa kabilang dulo na ng pagod? Ang kaisipang ito ay tila isang mitya na nagsisimulang magliyab sa kaniyang kalooban. Ngunit bago pa man niya ito maproseso, isang mabilis na pangyayari ang nagpabago sa takbo ng oras. Dahil sa dulas ng sahig na kaniyang nililinisan at sa panghihina ng kaniyang mga tuhod, biglang nawalan ng balanse si Nora. Ang kaniyang katawan ay tila isang punong nabuwal. Bumagsak siya ng patagilid, habang ang kaniyang mga kamay ay mabilis na yumakap sa kaniyang tiyan upang protektahan ang kaniyang anak. Automatikong binitiwan ni Joel ang kaniyang mga papel at humakbang ng mabilis patungo sa kanya. Nora. Ang sigaw na yon ay puno ng tunay na pag-aalala. Isang damdamin na kaniyang itinatago sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis siyang hinarangan ni Selena. Yumakap si Selena sa kaniyang braso, nagkunwaring natatakot at nanginginig. Joel, don't! Baka pakitang tao lang yan para makuha ang atensyon mo, ang sabi ni Selena habang pilit na hinihila si Joel palayo. Nakahandusay si Nora sa malamig na sahig. Ang kaniyang mukha ay namumutla at ang kaniyang mga labi ay nanginginig sa sakit. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang malabong imahe ni Joel na pinipigilan ng ibang babae. Sa gitna ng kanyang paghinga na tila kinakapos, isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pintig ng buhay sa kanyang loob na tila tumigil sa paggalaw sa kanyang sinapupunan. Nakahandusay si Nora sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sinapupunan habang ang bawat daliri ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling balat dahil sa takot. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang panginginig, hindi dahil sa sakit ng pagkakahulog, kundi dahil sa panalangin na huwag sanang saktan ng tadhana ang kaisa-isang dahilan ng kaniyang pananatili sa mundong ito. Sa kabilang dako, ang mga paa ni Joel ay tila may sariling isip na nais humakbang patungo sa kanya. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak ni Selena sa kaniyang braso ay nagsilbing isang mabigat na angkla na pumipigil sa kaniyang bawat galaw. Huwag kang lumapit, Joel, ang bulong ni Selena na puno ng lason habang ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng awa. She is just a janitress. At alam nating lahat na mahuhusay silang umarte para makakuha ng danyos. Let her be. Ang mga tao rito ang bahala sa kanya. Ang pintig sa dibdib ni Joel ay tila isang mabilis na takbo ng kabayo, masakit at nakabibingi.
Nakatingin siya sa namumutlang mukha ni Nora at sa isang saglit, ang kaniyang maskara ng galit ay bahagyang nalamatan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang katahimikan ng silid ay binasag ng mabilis na pagdating ng mga yabag mula sa labas. Pumasok si Tita Flora, ang supervisor ng mga Lawcom, na may dalang matinding pag-aalala at galit sa kaniyang mga mata. Agad itong lumuhod sa tabi ni Nora at maingat na inalalayan ang kanyang likod. Anong nangyari rito? Ang tanong ni Tita Flora ay tila isang hagupit habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Joel. Hindi ba ninyo nakikita na buntis ang kalyadong ito? Anong klaseng mga tao kayo para hayaan siyang mabuwal ng ganyan ng walang tumutulong? Dahan-dahang tumayo si Nora sa tulong ni Tita Flora. Ang kanyang binti ay nanginginig at ang kanyang uniforme ay basa na ng tubig na kanyang pinaglinisan. Sa halip na magsumbong, lumingon siya kay Joel na may bakas ng matinding pagod sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Sir Joel, ang mahinang sabi ni Nora habang pilit na ibinabalik ang kanyang dangal sa gitna ng kanyang panghihina. Nadulas lang po ako dahil sa sarili kong kapabayaan. Hindi ko po sinasadya na makaabala sa inyong dalawa. Ang bawat salita ni Nora ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kaisipan ni Joel. Bakit? Bakit pa rin siya humihingi ng paumanhin sa kabila ng kanyang nararanasan? Gusto ni Selena na tuluyan na itong paalisin, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nanindigan si Joel na manatili si Nora. Sinabi niya sa kanyang sarili na nais lamang niyang makitang tuluyan itong sumuko, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bahagi siyang hindi pa handang pakawalan ang anino ng kanyang nakaraan. Dumating ang oras ng tanghalian, ang oras kung kailan ang mga janitor ay nagtitipon sa maliit at madilim na locker room sa basement ng hotel. Ang amoy ng klorina at lumang kagamitan ay namamayani sa paligid. Malayo sa marangyang amoy ng mga bulaklak sa itaas. Nakaupo si Nora sa isang lumang bangko. Hawak ang kanyang maliit na plastik na lalagyan ng pagkain. Sa loob nito ay may kaunting kanin at kalahati ng isang itlog na maalat. Marahan niyang hinahati ang itlog, tinitipid ang bawat kagat upang masiguradong mayroon pa siyang makakain para sa hapunan. Hindi alam ni Nora na sa kabilang bahagi ng pinto, sa gitna ng madilim na pasilyo, nakatayo si Joel. Sinundan niya ito dahil sa isang udyok na hindi niya maipaliwanag. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang kanyang asawa na dati ay pinagsisilbihan ng mga pinakamasasarap na pagkain na ngayon ay tila isang dukhang nagtitiyaga sa mumo. Narinig niya ang boses ni Tita Flora na lumapit kay Nora. Nora, anak, kailangan mong kumain ng maayos para sa bata. Nasaan ba ang ama niyan? Bakit hinahayaan kanyang magkuskos ng sahig sa kalagayan mong yan? Ang tanong ni Tita Flora ay tila isang palasong tumusok sa pandinig ni Joel. Natigilan si Nora sa pagsubo. Ang kaniyang mga mata ay tila naging malayo at puno ng isang malalim na pighati na tila walang katapusan. Wala na siyang ama. Tita, ang mahina niyang tugon na tila isang bulong sa gitna ng katahimikan. Namatay na ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinakasalan ko noon ay wala na. Ang nakaharap ko kanina ay isang estranghero na may mukha ng aking nakaraan. Ngunit wala na rito ang puso ng taong minahal ko. Mas mabuting isipin ng anak ko na ulila na siya kaysa malaman niyang ang kanyang ama ang mismong taong nagtataboy sa amin sa putikan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa kaisipan ni Joel. Ang kaniyang mga kamay na nakakapit sa gilid ng pader ay tila nawalan ng lakas at ang kaniyang hininga ay naging mabigat at puno ng hapdi. Namatay na ang lalaking minahal ko. Ang paulit-ulit na tinig na yon ni Nora ay tila isang sumpa na nagsimulang bumura sa kanyang katwiran. Tumalikod si Joel at mabilis na naglakad palayo sa basement. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang katotohanang hindi niya pa handang harapin. Ngunit habang lumalayo siya,
Ang imahe ni Nora na hinahati, ang kalahating itlog, ay tila isang sugat na nagsisimulang magdugo sa kaniyang konsensya. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang kaniyang galit kung ang bawat barya ng kaniyang pamilya ay tila nabahiran na ng luha ng babaeng dati ay tinawag niyang buhay? At kung tunay ngang patay na ang lalaking minahal ni Nora, sino na ngayon ang lalaking nakatingin sa kanya mula sa salamin ng karangyaan? Kinahapunan, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran at nag-iiwan ng kulay kahel na bakas sa mga naglalakihang salamin ng hotel, abala si Nora sa pagpupunas ng mga ito. Bawat pagod na pagdaan ng kaniyang basahan ay tila isang pagbura sa sarili niyang refleksyon, isang pagtakas mula sa babaeng minsan ay puno ng pangarap, ngunit ngayoy tila isang anino na lamang ng kaniyang nakaraan. Ngunit ang kaniyang panandaliang katahimikan ay biglang pinutol ng isang marangyang presensya na tumayo sa kaniyang likuran. Ang anino nito ay tila isang malaking agila na handang dumagit sa kaniyang kawawang biktima. Lumingon si Nora at natigilan. Nakatayo sa kaniyang harapan si Doña Remedios, ang kaniyang biyenan, na nakasuot ng isang mamahaling damit na perpektong bumagay sa kaniyang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa halip na magpakita ng galit, isang malambot at mapagkunwaring ngiti ang namutawi sa mga labi ng matanda. Dinala ni Doña Remedios si Nora sa isang sulok na hindi gaanong dinaraanan ng mga tao, isang lugar kung saan ang kanilang usapan ay tila isang sikretong ibinubulong lamang sa hangin. "Kawawa ka naman, iha," ang malumanay na sabi ni Doña Remedios habang hinahaplos ang braso ni Nora. "Hindi ko akalain na hahantong ka sa ganito. Kung hindi ka lang sana naging gahaman at mapagmataas, baka hanggang ngayon ay nakatira ka pa sa mansyon at pinagsisilbihan na parang isang reyna. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ang iyong mga kamay ay magaspang na at ang iyong mukha ay pagod na pagod." Biglang hinubad ni Doña Remedios ang kanyang mamahaling pulseras na gawa sa perlas at sa pilitang isinuot ito sa kamay ni Nora. "Kunin mo ito, iha. Ipagbili mo para may magamit ka. Alam kong malaki ang iyong pangangailangan, lalo na't may daladala kang bata na hindi naman dapat isinilang sa mundong ito. Gamitin mo ang pera para sa iyong sarili para makapagsimula ka muli. Gamitin mo ito para tanggalin ang bata na magiging isang malaking kahihiyan lamang sa pangalan ng pamilya Carr." Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa puso ni Nora, ngunit ang pinakamasakit ay ang kaniyang huling suhestyon. Naramdaman ni Nora ang isang biglaang panlalamig na gumapang sa kaniyang buong katawan, isang pakiramdam na tila binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Hinubad niya ang pulseras mula sa kaniyang kamay na nanginginig at marahang isinauli ito sa kaniyang biyenan. "Salamat po sa inyong pag-aalala, Doña Remedios, ngunit hindi ko po kailangan ng inyong awa o ng inyong pera," ang sabi ni Nora. Ang kaniyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang matatag na paninindigan. Ang batang ito ay hindi isang pagkakamali. Siya ang aking buhay at hinding-hindi ko siya itatakwil kahit na ang buong mundo pa ang tumalikod sa amin. Ang pangalan ng pamilya Carr ay wala ng halaga sa akin. Mula nang itaboy ninyo ako, pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa inyo. Ang malambot na ngiti sa mukha ni Doña Remedios ay biglang naglaho na parang isang bula. Napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na tingin. "Huwag kang maging kampante, Nora. Kapag nalaman ni Joel na anak niya ang dinadala mo, gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan upang kunin ang batang iyan mula sa iyo sa oras na isilang mo siya. Itatapon kita sa kulungan dahil sa pagnanakaw at sisiguraduhin kong hindi mo na muling masisilayan pa ang iyong anak habang buhay." Ang banta na iyon ay tumama sa pinakamalalim na takot ni Nora. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Si Joel ay papalapit.
Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka kung bakit magkasama ang kanyang ina at ang babaeng pinagmumulan ng kanyang galit. Sa isang iglap, tila isang mahusay na aktres, nagbago ang anyo ni Doña Remedios. Ang kanyang matapang na mukha ay biglang napalitan ng anyong puno ng kahinaan at pagdadalamhati. Bago pa man makalapit si Joel, mabilis na hinawakan ng matanda ang kanyang pisngi at nagpanggap na tila siya ang nasaktan. Ang tunog ng palad sa pisngi ay tila isang babala ng paparating na bagyo sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Sa isang kisap mata, ang matikas na si Doña Remedios ay tila naging isang marupok na biktima. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang namumulang pisngi. "Joel! Salamat at dumating ka!" Ang boses ng matanda ay nanginginig, puno ng pekeng takot at pighati. Gusto ko lang naman siyang tulungan. Lumapit ako sa kanya ng may mabuting loob, pero ininsulto niya ako. Sinabi niyang wala akong karapatang makialam sa buhay niya at sinampal niya ako, anak. Ang mga salitang iyon ay tila isang mitya na nagliyab sa tuyong damo ng galit ni Joel. Sa kaniyang paningin, ang kaniyang ina ay ang kaisa-isang tao na nanatili sa kaniyang tabi nang mawala si Nora, at ang makita itong nasasaktan ay isang krimeng hindi niya mapapalampas. Mabilis na lumapit si Joel at marahas na hinawakan ang braso ni Nora. Ang kaniyang pagkakahawak ay sapat na upang mag-iwan ng marka sa maputlang balat ng kaniyang asawa. "How could you do this, Nora?" Ang boses ni Joel ay tila isang kulog na nagmula sa kailaliman ng kaniyang lalamunan. "Wala na ba talagang hangganan ang kawalan mo ng utang na loob? Una, tinakbuhan mo ako kasama ang pera ko. At ngayon, sasaktan mo pa ang ina ko? Ano bang klaseng halimaw ka na?" Naramdaman ni Nora ang matinding hapdi sa kaniyang braso, ngunit mas masakit ang pagbaluktot ng katotohanan sa harap ng kaniyang mga mata. Tiningnan niya si Joel, diretso sa kaniyang mga mata na puno ng puot. Sa halip na sumigaw o magpaliwanag, isang malalim na katahimikan ang namayani kay Nora. Doon niya na-realize na kahit gaano karaming luha ang kaniyang ibuhos, hinding-hindi na siya paniniwalaan ng lalaking ito. Ang Joel na kaniyang pinagkatiwalaan noon ay tuluyan ng naging bulag na sunod-sunuran sa mapanirang laro ng kaniyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nora. Isang ngiti na puno ng awa para kay Joel. "Nakakaawa ka, Joel." Ang mahinang bulong ni Nora na tila isang hangin na dumaan sa pandinig ng kanyang asawa. "Nakakaawa ka dahil nakatira ka sa isang palasyong gawa sa mga kasinungalingan at ikaw ang hari ng mga tanga." Lalong nagdilim ang mukha ni Joel sa narinig, ngunit bago pa siya makapagsalita muli, dahan-dahang binawi ni Nora ang kaniyang braso ng may dignidad. Hindi niya inalintana ang matalas na tingin ng kaniyang biyenan na tila nagdiriwang sa tagumpay ng kaniyang panlilinlang. Inayos ni Nora ang kaniyang janitor uniform at tumayo ng tuwid. Hawak ang kaniyang tiyan na tila ba ito ang kaniyang pinakamahalagang kayamanan. "Umalis ka na rito, Nora. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas ng hotel na ito." Ang sigaw ni Joel ay puno ng panghahamak habang inaalalayan niya ang kaniyang ina na kunwari ay hihimatayin sa tindi ng sama ng loob. Tiningnan sila ni Nora sa huling pagkakataon bago siya tumalikod. Ang kaniyang bawat hakbang ay tila isang paglayo mula sa isang impyernong kaniyang kinalagyan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin nila, lumingon si Nora at binitiwan ang mga salitang magsisilbing isang tinik sa puso ni Joel sa mga susunod na araw. "Isang araw, Joel, gigising ka sa sarili mong bangungot. Maririnig mo ang katotohanan na sumisigaw sa iyong harapan, at sa araw na yon, huwag na huwag mong hahanapin ang awa ko. Dahil ang Nora na kilala mo ay matagal mo nang pinatay sa iyong sariling mga kamay." Naiwan si Joel na nakatayo sa gitna ng marangyang pasilyo. Hawak-hawak ang kaniyang ina habang pinapanood ang dahan-dahang paglayo ng anino ni Nora.
Ang kaniyang huling mga salita ay tila isang malamig na hangin na nag-iwan ng panginginig sa kaniyang katawan. Sa kabila ng kaniyang galit, may isang katanungan ang nagsimulang bumagabag sa kaniyang isipan na tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kaniyang paninindigan. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? At paano kung ang bangungot na tinutukoy ni Nora ay hindi pa man lang nagsisimula? Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang balat ay tila mga karayom ng yelo na nagpapaalala kay Nora kung gaano siya kaisa-isa sa mundong ito. Matapos ang kanyang pagkakasuspinde sa trabaho dahil sa kasinungalingan ng kanyang biyenan, wala siyang ibang magawa kundi ang maglakad pabalik sa kanyang tinitirhan sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Ang maruming tubig sa kalsada ay tumatalsik sa kanyang kupas na uniforme habang ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang malaking tiyan. Sa bawat mabigat na hakbang ng kanyang namamagang mga paa, tila lalong bumibigat ang pasaning kaniyang dinadala sa loob ng kaniyang dibdib. Nakarating si Nora sa isang maliit at barong-barong na dampa sa gitna ng squatter area kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na kandila. Ang kaniyang katawan ay nanginginig sa tindi ng lagnat na nagsisimulang bumalot sa kaniyang pagkatao. Habang nakahiga siya sa manipis na banig, ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na paghampas ng hangin sa bubong na gawa sa kinakalawang na yero. Samantala, sa loob ng kanyang tahimik at marangyang silid sa hotel, nakatayo si Joel Carr sa harap ng malaking bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero na may mga matang puno ng hapis. Ang mga huling salita ni Nora tungkol sa pamumuhay niya sa isang palasyo ng kasinungalingan ay tila isang anay na dahan-dahang kumakain sa kaniyang paninindigan. Hindi siya mapakali. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang paalala na may isang bagay na hindi tama sa kaniyang paniniwala. Ang katahimikan ni Joel ay naputol nang pumasok ang kaniyang tamtutu. Dala ang isang makapal na folder. Walang imik na inilatag ng lalaki ang mga dokumento sa mesa. Ang unang bumungad kay Joel ay ang ulat ng tamtu tungkol sa pirma sa bank withdrawal slips 7 buwan na ang nakalilipas. Ang pagsusuri ng dalubhasa ay malinaw. Ang pirma ni Nora ay isang mahusay na panggagaya lamang. Hindi si Nora ang kumuha ng pera. Tila nawalan ng hangin ang baga ni Joel habang binabasa ang sumunod na ulat. Ipinakita sa kanya ang isang nakatagong recording mula sa CC2 ng hotel na hindi alam ng kanyang ina na umiral. Doon, sa malinaw na video, nakita ni Joel ang kanyang inang si Doña Remedios na sadyang sinasampal ang sariling pisngi bago ito magkunwaring biktima sa harap niya. Ang katotohanan ay tila isang malakas na dagok na nagpabagsak sa kaisipan ni Joel. Ang lahat ng kaniyang galit, ang lahat ng kaniyang pagtrato kay Nora bilang isang basahan ay nakabase sa isang malaking panlilinlang na hinaluan ng laso ng kaniyang sariling ina. Naramdaman ni Joel ang matinding panginginig ng kaniyang mga kamay habang mabilis niyang kinukuha ang kaniyang susi ng sasakyan. Wala siyang pakialam sa banta ng bagyo sa labas. Ang tanging nasa isip niya ay ang mahanap si Nora. Ang address na ibinigay ng tamtu ay nagdala sa kaniya sa isang madilim at maputik na eskinita, malayo sa mundo ng karangyaan na kaniyang kinalakihan. Ang pagtilamsik ng maruming putik sa gilid ng kaniyang mamahaling sasakyan ay hindi na niya pinansin. Pinatay niya ang makina at bumaba sa gitna ng malakas na ulan. Ang kaniyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay lumulubog sa putikan habang hinahanap niya ang maliit na dampa ni Nora. Huminto siya sa harap ng isang tila guguho ng bahay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga nang makita niya ang kanyang lumang jacket na kanyang itinapon noon na ngayoy ginagamit ni Nora bilang pantakip sa butas ng bintana upang hindi makapasok ang malamig na hangin. Ang bawat hibla ng jacket na yon ay tila sumisigaw ng katotohanang hindi kailanman naging gahaman si Nora. Isang babaeng naghihirap,
ngunit may dignidad na itinatago ang kaniyang sarili sa gitna ng karukaan. Itinaas ni Joel ang kaniyang kamay upang kumatok. Ngunit bago pa man dumapo ang kaniyang mga daliri sa pintong gawa sa pinagtagni-tagning kahoy, isang nakapangingilabot na hiyaw ng sakit ang narinig niya mula sa loob. Ang tinig na yon ay kay Nora, isang hiyaw na puno ng pagdurusa at takot. Sinundan ito ng boses ni Tita Flora na tila natataranta at humihingi ng tulong. Ang kaba sa dibdib ni Joel ay tila isang nagwawalang ibon na nais kumawala. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Itunulak niya ang pinto at ang bumungad sa kanya ay ang imahe ni Nora na nakahandusay sa banig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Joel, ang bata! Ang sigaw ni Tita Flora ay tila isang huling babala. Duguan ang ilalim ng saya ni Nora at ang kanyang mga mata ay tila nagpapaalam na sa mundong ito. Sa sandaling iyon, ang tanging katanungan na naiwan sa isipan ni Joel habang buong ingat niyang binuhat ang kanyang asawa ay ito. Hahayaan ba ng tadhana na mawala ang lahat sa kanya bago pa man niya mabigkas ang kanyang pagsisisi? O ito na ba ang simula ng kanyang pinakakatatakutang bangungot? Binuhat ni Joel ang walang malay na katawan ni Nora patungo sa kanyang sasakyan habang ang langit ay tila nagngangalit sa matinding buhos ng ulan. Ang lamig ng katawan ni Nora ay tumatagos sa kanyang mamahaling polo, isang babala ng unti-unting pagkawala ng buhay na kaniyang pilit na hinahawakan. Sa bawat hakbang ni Joel sa madulas na putikan, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok dahil sa takot at pagsisisi. Ang dating kislap ng kanyang mga mata ay napalitan ng panlalabo dahil sa pinaghalong patak ng ulan at luhang hindi niya mapigilan. Pagdating sa pampublikong ospital na pinakamalapit sa lugar, ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng mga ilaw sa kisame ay sumalubong sa kaniyang nanlalabong paningin. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na kumilos nang makita ang duguang kalagayan ni Nora. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang lumapit kay Joel at nagtanong kung sino siya sa pasyente. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang boses ni Joel ay gumaralgal habang binibigkas ang salitang husband. Siya ang asawa. Ang taong dapat ay nagbibigay ng proteksyon, ngunit siya pa ang nagtulak kay Nora sa bingit ng kamatayan. Habang isinusugod si Nora sa operating room, naiwan si Joel sa pasilyo, nakatayo sa gitna ng katahimikan at ng sarili niyang panginginig. Ang bag ng kagamitan ni Nora na kinuha ni Tita Flora ay nalaglag mula sa upuan at ang mga laman nito ay nagkalat sa sahig. Isang maliit na kwaderno na may mga mantsa ng dugo ang gumulong patungo sa kaniyang mga paa. Ito ang talaarawan ng pagbubuntis ni Nora, ang lihim na saksi sa kaniyang mga hapis at panalangin. Nanginginig ang mga daliri ni Joel nang buksan niya ang mga pahina nito. Ang bawat salitang nakasulat sa sulat kamay ni Nora ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Nabasa niya ang tungkol sa araw na tinakot siya ng kanyang ina na si Doña Remedios, ang banta na papatayin ng bata kung hindi siya aalis. Nabasa niya ang tungkol sa matinding gutom na tiniis ni Nora para lamang makaipon ng pambili ng bitamina para sa kaisa-isang alaala ng kanilang pag-ibig. Mas pinili ni Nora na magmukhang magnanakaw sa mata ni Joel kaysa hayaang mawala ang kanilang anak sa kamay ng kaniyang malupit na biyenan. Sapo ang kanyang mukha. Si Joel ay napaupo sa sahig ng ospital. Ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa matinding paghagulgol. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang babaeng kaniyang siningil ng galit ay siya palang nag-alay ng kaniyang buong buhay upang protektahan ang kanilang pamilya mula sa mga kasinungalingang itinanim ng kaniyang sariling ina. Ang kaniyang mundong gawa sa karangyaan ay tila naging isang madilim na kulungan ng kahihiyan. Lumabas ang doktor at ipinaalam na pansamantalang ligtas si Nora.
at ang sanggol. Ngunit ang kanyang katawan ay lubhang nanghihina dahil sa kakulangan ng sustansya at matinding pagod. Pinayagan si Joel na pumasok sa silid kung saan nakahiga ang kaniyang asawa. Ang maputlang mukha ni Nora na pinalilibutan ng mga tubo at kable ay tila isang anghel na biktima ng isang malupit na digmaan. Dahan-dahang imulat ni Nora ang kaniyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Joel na puno ng pagsisisi at basa ng luha. Ngunit sa halip na yakap o patawad, ang nakita ni Joel sa mga mata ni Nora ay isang malalim at malamig na kawalan. Walang galit, walang pait, tanging isang pader ng yelo na tila hindi na kailanman matutunaw. Naramdaman ni Joel ang kaniyang kamay na nagnanais humawak sa kamay ni Nora. Ngunit bago pa man ito dumapo, marahang iniiwas ni Nora ang kaniyang balat. Ang kaniyang boses, kahit mahina at paos, ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. "Huwag mong hawakan ang anak ko," ang bulong ni Nora habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kisame. "Umalis ka na, Joel. Matagal nang patay ang lalaking minahal ko at ang lalaking nasa harap ko ngayon ay wala nang puwang sa buhay namin." Naiwan si Joel na nakatayo. Ang kaniyang mga kamay ay nakalutang sa hangin, walang laman at walang direksyon. Ang katanungang bumabagabag sa kaniyang isipan ay tila isang anino na hindi siya tatantanan. Paano mo susuyuin ang isang pusong hindi na nagagalit dahil tuluyan na itong napagod sa pag-asa? Paano mo itatama ang isang pagkakamali kung ang mismong biktima mo ay ayaw nang tanggapin ang iyong pagsisisi? Nakahandusay ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital, isang uri ng katahimikang tila bumibitay sa bawat hininga ni Joel. Ang tanging nagpapaalala sa kaniya ng buhay ay ang mahinang pag-akyat at pagbaba ng dibdib ni Nora at ang mga makinang nagbabantay sa bintig ng kaniyang asawa. Nakatitig si Joel sa kaniyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dapat ay nagpoprotekta, ngunit naging instrumento ng pagpapahirap. Sinubukan niyang muling abutin ang daliri ni Nora. Nais maramdaman ang init ng balat nito. Nais humingi ng tawad sa pamamagitan ng isang hawak na puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Nora." Ang boses ni Joel ay tila isang marupok na sinulid, halos hindi marinig sa kailaliman ng kaniyang pighati. "Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Mama. I'm so sorry na naging bulag ako. I'm so sorry na hinayaan kitang maghirap ng ganito. Please, bigyan mo ako ng chance na bumawi sa inyo ng anak natin." Dahan-dahang itinigil ni Nora ang kaniyang pagtitig sa kawalan at lumingon kay Joel. Ang kaniyang mga mata ay walang bakas ng galit at iyon ang mas masakit para kay Joel dahil ang kawalan ng galit ay nangangahulugan ng kawalan na rin ng pakialam. "Anong magagawa ng sorry mo, Joel?" Ang boses ni Nora ay malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon ng silid. "Maibabalik ba ng sorry mo ang mga gabing umiiyak ako sa gutom habang iniisip kung paano ko mapapakain ang anak ko? Mabubura ba niya ng hapdi ng bawat sampal at pang-iinsulto na tinanggap ko habang ikaw ay nanonood lang at naniniwalang masama akong tao? Ang lalaking minahal ko noon ay hindi ikaw. Ang lalaking iyon ay pinatay mo na, kasabay ng tiwala ko." Sa tindi ng sakit, hindi na nagawang sumagot ni Joel. Tumayo siya ng may mabigat na kalooban at lumabas ng silid upang bigyan ng puwang si Nora. Bago tuluyang umalis, dumaan siya sa istasyon ng mga nurse. Maingat niyang iniabot ang isang makapal na sobre na naglalaman ng sapat na halaga para sa lahat ng gastusin sa ospital. "Pakiusap, huwag ninyong sasabihin sa kanya na sa akin galing ito." Ang mahinahon niyang pakiusap. "Sabihin ninyo na ito ay bahagi ng fund para sa mga nangangailangang pasyente." Ayaw niyang tumanggap ng kahit ano mula sa akin. At iyon ang pinakamabigat na parusang kailangan kong pasanin. Ang pagmaneho ni Joel patungo sa mansyon ng mga Carr
ay tila isang paglalakbay patungo sa isang digmaan. Ang Marangyang Gate, na dati ay simbolo ng kaniyang tagumpay, ay tila naging pintuan ng isang impyernong gawa sa dumi at kasinungalingan. Ang marahas na pagbukas ng malaking pinto ng mansyon ay niyanig ang buong sala, kung saan nakaupo si Doña Remedios at Selena, masayang nag-uusap habang humihigop ng mamahaling tsa. Ang kanilang mga ngiti ay agad na naglaho nang makita ang anyo ni Joel. Basang-basa ng ulan, gusot ang polo, at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. Walang sabi-sabing kinuha ni Joel ang folder mula sa kanyang bag at marahas na ibinagsak ang mga dokumento sa gitna ng lamesa, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng tsa sa mamahaling tablecloth. Ano ito, Joel? Bakit ka umaasta ng ganyan sa harap ng iyong ina? Ang tanong ni Doña Remedios ay puno pa rin ng mapagkunwaring awtoridad. Ngunit hindi na natinag si Joel. Iyan ang ebidensya ng iyong panlilinlang, ma. Ang sigaw ni Joel ay gumaralgal sa loob ng mansyon. Iyan ang patunay na ikaw ang nag-utos na pekein ang pirma ni Nora sa bangko. Iyan ang video na nagpapakita kung paano mo sinampal ang sarili mo para lang magmukhang masama ang asawa ko. Ginamit mo ang utang na loob ko sa iyo para gawin akong kasangkapan sa pagpapahirap sa babaeng mahal ko. Namutla si Selena at agad na tumayo upang hawakan ang braso ni Joel. Honey, calm down. Baka na-set up lang si Tita Remedios, ang pilit na pagpapakalma ng babae. Ngunit marahas na iwinaksi ni Joel ang kaniyang kamay. Huwag mo akong hahawakan, Selena. Alam ko rin kasabwat ka. Tapos na tayo. Walang kasalang mangyayari. At ikaw, ma. Simula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng karapatan sa lahat ng accounts ng kumpanya na nasa ilalim ng pangalan ko. Hindi ko nahahayaang gamitin mo ang pera ko para sirain ang buhay ng ibang tao. Tumayo si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng isang madilim na kapangyarihan. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinititigan ang kanyang sariling anak. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ang bawat sentimong meron ka ay utang mo sa akin. At kung tatalikuran mo ako para sa janitor na yon, sisiguraduhin kong ipapanganak ang batang iyon na walang ama sa mata ng batas. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para patunayan na ikaw ay hindi karapat-dapat at ang batang iyan ay mananatiling isang bastardo na walang kinabukasan. Naiwan si Joel na nakatayo sa gitna ng mansyon. Ang kanyang hininga ay mabilis habang ang banta ng kanyang ina ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Alam niyang hindi ito isang biro. Ang digmaan sa pagitan ng kanyang dugo at ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang at ang bawat hakbang niya ay maaaring magdulot ng mas malalim pang sugat. Paano niya mapoprotektahan ang isang sanggol na hindi pa man isinisilang ay hinatulan na ng kanyang sariling lola? At higit sa lahat, paano niya muling bubuuin ang tiwala ni Nora kung ang kanyang mismong pamilya ang nagsisilbing pinakamalaking hadlang sa kanilang kaligtasan? Ang bawat mukha ng mga miyembro ng Board of Directors sa loob ng malamig na boardroom ay tila mga estatwang gawa sa bato, walang emosyong nakatingin kay Joel Carr. Sa dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Doña Remedios na tila isang reynang naghihintay ng pagsuko ng kaniyang nasasakupan. Ang bawat salitang binitiwan ng kaniyang ina ay tila isang hatol na naglalayong putulin ang bawat ugat ng kaniyang kapangyarihan. Gamit ang kanyang impluensya at ang pangakong protektahan ang dangal ng pamilya. Matagumpay na naipasara ni Doña Remedios ang lahat ng personal na pondo ni Joel. Ibinusal ang kaniyang boses sa loob ng sarili niyang kumpanya sa ilalim ng dahilang siya ay dumaranas ng matinding emosyonal na krisis. Iniisip mo ba na ganoon lang kadaling talikuran ang lahat ng ibinigay ko sa iyo, Joel? Ang boses ni Doña Remedios ay malumanay, ngunit may talim ng isang labaha. Lahat ng luho mo, ang pangalang dinadala mo, ay nakaugat sa utang na loob mo sa akin. Kung pipiliin mo ang babaeng iyon,
pipiliin mo rin ang mamuhay sa putikan na kinalakihan niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa sa mga labi ni Joel. Isang ekspresyong puno ng paglaya sa gitna ng pagkagapi. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling relo na gawa sa ginto. Ang kanyang itim na coat na tila naging simbolo ng kanyang pagkaalipin at ang mga susi ng kanyang marangyang sasakyan. Isa-isa niya itong inilapag sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng bawat kagamitang dumadapo sa kahoy ay tila isang huling paalam sa kanyang dating buhay. Iyon na ang lahat ng ito, Ma. Ang boses ni Joel ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Iyon na ang kumpanya. Iyon na ang pera. Pero hindi mo na pagmamayari ang kaluluwa ko. Mula ngayon, hindi na ako ang CEO na sunod-sunuran sa'yo. Ako na lang si Joel, ang lalaking gagawin ang lahat para mabawi ang pamilyang sinira mo. Sa kaniyang paglabas, hinarangan siya ni Selena de la Cruz sa malawak na lobby ng gusali. Ang mukha ni Selena ay puno ng panghahamak at hindi makapaniwalang galit. You're crazy, Joel! Isasuko mo ang lahat ng ito para lang sa isang janitor? Para sa isang babaeng basahan na walang ibang alam kundi ang magmakaawa? Magising ka nga. Kapag naramdaman mo na ang gutom at ang dumi ng kalsada, pagsisisihan mo ang araw na ito. Hindi na siya nilingon ni Joel. Lumabas siya sa malaking pintuan ng kumpanya. Ang kanyang mga hakbang ay magaan sa kabila ng kanyang kawalan. Nagrenta siya ng isang maliit na apartment sa gilid ng isang masikip na eskinita. Isang lugar kung saan ang amoy ng usok at basura ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, malapit sa kinalalagyan ni Nora. Ang kaniyang bagong tahanan ay may mga dingding na may bakas ng lumang pintura at isang kama na may manipis na kutsyon, malayo sa malalambot na unan na kanyang kinagisnan. Samantala, si Nora, sa kabila ng kaniyang mahinang pangangatawan, ay pinilit na muling maghanap ng paraan upang mabuhay. Nakahanap siya ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Ang kaniyang mga kamay ay muling nababad sa mainit na tubig at sabon. Ang kaniyang mga balikat ay tila bumibigay na sa tindi ng pagod habang iniisip ang kaniyang anak. Sa bawat pinggang kaniyang nililinis, nararamdaman niya ang matinding pagnanais na maging malaya, na lumayo sa lahat ng sakit na idinulot ng mga car. Isang gabi, habang pauwi si Nora mula sa kanyang trabaho, ang kadiliman sa kanyang dinaraanan ay tila naging mas siksik at nakakatakot. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay may kasamang kaba. Biglang dalawang lalaking may malalaking pangangatawan ang humarang sa kanyang dinaraanan. Ang kanilang mga anino ay humaba sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Wala kaming masamang balak kung makikipagtulungan ka, sabi ng isang lalaki habang inilalabas ang isang puting papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang legal waiver, isang kasunduan na nagsasabing tatalikuran ni Nora ang lahat ng karapatan sa batang kaniyang dinadala kapalit ng isang halaga ng pera at ang kaniyang kaligtasan mula sa kulungan. Pirpirmahan mo ito ngayon din o sisiguraduhin naming magiging miserable ang buhay mo at ng batang iyan. Naramdaman ni Nora ang kaniyang puso na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib. Mahigpit niyang niyakap ang kaniyang tiyan, ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at takot. Hindi ako pirpirma. Hinding-hindi ko ibebenta ang anak ko. Ang kaniyang sigaw ay tila isang huling hininga ng kaniyang katatagan. Ngunit ang isa sa mga lalaki ay lumapit at marahas na hinawakan ng kaniyang balikat. Ang kaniyang pagkakahawak ay nagdulot ng hapdi sa balat ni Nora. Sa gitna ng dilim, isang patalimang dahan-dahang inilabas. Ang kintab nito, sa ilalim ng mahinang ilaw, ay tila isang tuka ng isang hayop na handang pumatay. Ang talim ay dahan-dahang lumapit sa kaniyang direksyon, isang malamig na paalala na sa mundong ito, ang kapangyarihan ay kayang bumili ng kahit anong karahasan upang makuha ang nais nito. Sa isang saglit,
Ang kaisipan ni Nora ay tila naglaho. Ang tanging natira ay ang malamig na pakiramdam ng bakal na malapit na sa kaniyang balat at ang katanungang kung mayroon pa bang darating upang iligtas sila sa gitna ng mapanganib na gabing ito. Ang bawat pintig ng puso ni Nora ay tila isang mabilis na tambol na nagbabadya ng kaniyang huling hininga habang nakasandal siya sa malamig at magaspang na pader ng eskinita. Ang kintab ng patalim sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste ay tila isang mata ng demonyo na nakatitig sa kaniyang kaisa-isang kayamanan, ang kaniyang sinapupunan. Sa gitna ng kaniyang matinding takot, naramdaman niya ang isang marahas na pagtulak mula sa isa sa mga lalaki, kasunod ang pag-angat ng isang mabigat na kahoy na naglalayong tumama sa kaniyang tiyan. Napapikit si Nora. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kaniyang sanggol, habang ang isang tahimik na panalangin ay namumutawi sa kaniyang nanginginig na mga labi. Ngunit bago pa man dumapo ang kamatayan sa kaniyang balat, isang mabilis na anino ang humarang sa kaniyang harapan. Ang tunog ng matigas na kahoy na tumama sa laman at buto ay umalingaw-ngaw sa paligid, ngunit hindi kay Nora, kundi sa likuran ng lalaking biglang lumitaw upang maging kaniyang pananggalang. Si Joel Carr ay hindi lumaban ng may karahasan. Sa halip, ginamit niya ang kaniyang sariling katawan bilang isang pader ng laman upang protektahan ang kaniyang asawa at anak. Naramdaman ni Joel ang matinding hapdi na tila bumasag sa kaniyang mga buto. Isang igkas ng sakit na nagpadilim sa kaniyang paningin, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap kay Nora. "Huwag ninyong sasaktan ang asawa ko." Ang sigaw ni Joel ay gumaralgal, puno ng awtoridad at desperasyon na nagmula sa kailaliman ng kaniyang kaluluwa. Sa kabila ng kaniyang panghihina, nanatili siyang nakatayo. Ang kaniyang likod ay nagsisilbing kalasag laban sa bawat hampas na ibinibigay ng mga masasamang loob. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng mapagmataas na kislap, ay ngayoy puno ng isang uri ng pag-ibig na handang mamatay para sa kaligtasan ng kaniyang pamilya. Ang kaguluhan sa eskinita ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga residente sa squatter area. Ang mga boses ng mga kapitbahay na nagsisigawan at ang paglitaw ng mga ilaw mula sa mga bintana ng mga barong-barong ay tila isang malakas na agos na tumaboy sa mga duwag na salarin. Sa takot na mahuli, mabilis na nagtatakbo ang mga lalaki patungo sa kadiliman, iniwan ang isang madugong eksena sa gitna ng maputik na daan. Dahan-dahang naramdaman ni Nora ang pagluwag ng pagkakayakap ni Joel. Ang kaniyang asawa ay marahang napaupo sa putikan. Ang kaniyang puting polo ay unti-unting nababahiran ng pula mula sa sugat sa kaniyang ulo at likuran. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagkamuhi, naramdaman ni Nora ang kaniyang mga tuhod na bumigay habang lumuluhod siya sa tabi ni Joel. Ang kaniyang mga kamay na dati ay nanginginig sa galit ay ngayoy nanginginig sa matinding pag-aalala habang hinahawakan ang sugatang mukha ng lalaking kaniyang itinuring na patay. "Joel, bakit?" Ang boses ni Nora ay halos isang bulong, basa ng mga luhang hindi na niya napigilan. "Bakit mo ginawa ito? Bakit mo itinaya ang buhay mo para sa amin?" Isang nangihinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Joel. Ang kaniyang mga mata ay pilit na idinidilat upang masilayan ang mukha ni Nora sa huling pagkakataon bago siya mawalan ng malay. Ang kaniyang nanginginig na daliri ay dahan-dahang dumapo sa malaking tiyan ni Nora. Isang haplos na puno ng pagsisisi at isang tahimik na pangako. "Patawarin mo ako, Nora," ang kaniyang huling salita bago tuluyang bumagsak ang kaniyang ulo sa balikat ng kaniyang asawa. Naiwan si Nora sa gitna ng ulan, yakap ang duguan at walang malay na katawan ni Joel habang ang kaniyang mga hikbi ay humahalo sa lamig ng gabi. Ang kaniyang puso na dati ay tila isang matigas na bato ay nagsisimulang mabasag, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng pag-asa na mas masakit kaysa sa anumang sugat.
Paano mo patutuluyin ang pagkamuhi sa isang taong handang ibigay ang kanyang huling hininga para lamang masiguro ang iyong kaligtasan? At kung sakaling ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Joel, kaya ba ng kanyang kaluluwa na mabuhay sa anino ng isang patawad na hindi na kailanman mabibigkas? Sa loob ng puting silid ng ospital, ang amoy ng klorina at gamot ay tila mas lalong nagpabigat sa hanging kinakapos na sa baga ni Nora. Ang bawat mahabang hiyaw ng sakit na kumakawala sa kaniyang lalamunan ay tila isang pagsusumamo sa langit na naway matapos na ang kaniyang pagdurusa. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na kama, hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko at manginig ang kaniyang buong katawan. Pawis na pawis ang kaniyang mukha at ang kaniyang mga mata ay tila nawawalan na ng ningning dahil sa matinding pagod ng kaniyang katawan at kaluluwa. Sa kabila ng kaniyang sariling mga sugat at ang sakit na nararamdaman sa kaniyang likuran mula sa pagkakahampas ng kahoy, pumasok si Joel sa loob ng delivery room. Nakasuot siya ng asul na hospital gown na bahagyang may bakas pa ng natuyong dugo mula sa kaniyang ulo. Hindi siya ang makapangyarihang CEO na kilala ng lahat. Siya ay isang lalaking durog, isang lalaking nagmamakaawa sa bawat hakbang niya patungo sa kaniyang asawa. Marahan niyang kinuha ang kamay ni Nora. Ang kaniyang mga daliri ay banayad na nakipaglaban sa higpit ng kapit nito hanggang sa magsalubong ang kanilang mga palad. "Nandito na ako, Nora," ang bulong ni Joel habang ang kaniyang boses ay tila isang marupok na sinulid na pilit na nag-uugnay sa kanilang dalawa. "Hindi na kita iiwan, pakiusap, lumaban ka. Lumaban ka para sa anak natin." Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha habang nakamasid sa bawat paghihirap ni Nora. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kaniyang yaman, ang kaniyang pangalan, at ang kaniyang mataas na ego ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Wala itong silbi sa harap ng himala at hapdi ng panganganak. Nang naramdaman ni Nora ang init ng palad ni Joel, tila nakahanap siya ng isang maliit na piraso ng lulan sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan. Humugot siya ng huling lakas mula sa kailaliman ng kaniyang pagkatao, isang lakas na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. Isang matinis at malakas na tinig ang biglang pumunit sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang tunog na yon, ang unang hiyaw ng kanilang anak, ay tila isang awit ng tagumpay na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng nakaraan. Ipinanganak na si Ethan. Naramdaman ni Joel ang kaniyang tuhod na tuluyang bumigay habang ang kaniyang mga luha ay malayang pumatak sa kaniyang pisngi. Nang iabot ng nurse ang maliit na sanggol na nakabalot sa puting kumot, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanila. Ang bawat maliit na daliri ni Ethan, ang kaniyang mapulang balat, at ang kaniyang mahinang paghinga ay tila isang banal na kapatawaran na ibinigay sa kanila ng tadhana. Marahang idinikit ni Joel ang kaniyang noo sa noo ni Nora. Ang kanilang mga luha ay naghalo sa gitna ng isang sandaling puno ng pagpapatawad at bagong simula. Pinunasan ni Joel ang pawis sa noo ni Nora at nag-iwan ng isang banayad na halik doon. Isang halik na tila nagsasabing lahat ng sakit ay may hangganan. Kinabukasan, ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa bintana ng silid ni Nora, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na matagal na nilang hindi nararanasan. Habang dahan-dahang pinasususo ni Nora ang sanggol, ang kaniyang mukha ay tila nabalot ng isang liwanag ng pag-asa, ngunit ang kaniyang katahimikan ay nagambala nang mapalingon siya sa telebisyon na nakasabit sa tapat ng kaniyang kama. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang kumpanya ng mga car ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo. Isang ulat ang lumabas tungkol sa malawakang paglustay ng pondo at manipulasyon sa stock market. Ang pangalan ni Selena de la Cruz ay paulit-ulit na binabanggit bilang utak ng pagnanakaw. At ang balita ay nagsabing tumakas na ito palabas ng bansa, bit-bit ang malaking halaga ng pera. Sa sumunod na imahe sa screen,
Nakita ni Nora ang kanyang biyena na si Doña Remedios na pinalilibutan ng mga pulis. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayoy tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. Nanigas si Nora habang pinapanood ang pagbagsak ng imperyong nagpahirap sa kanya. Ang mukha ni Doña Remedios sa telebisyon ay puno ng desperasyon, isang imahe na tila nagpapatunay na ang karma ay hindi kailanman natutulog. Sa isang iglap, ang lahat ng kapangyarihang ginamit ng matanda upang sirain sila ay bumalik sa kanya ng may mas malakas na puwersa. Tumingin si Nora kay Joel na noon ay kapapasok pa lamang ng silid. Ang kanyang asawa ay nakatayo sa pintuan habang nakatingin din sa balita. Ang tanong na nanatiling nakabitin sa hangin ay tila isang mabigat na ulap. Ngayong naglaho na ang lahat ng karangyaan at bumagsak na ang mga nagahari-harian, ano na ang matitira sa kanilang pamilya? Sapat na ba ang pagdating ni Ethan upang pagtagpi-tagpiin ang mga pusong matagal nang pinaghiwalay ng puot at dumi ng pera? Ang mga pader ng kulungan ay tila naglalabas ng isang uri ng lamig na tumatagos hanggang sa kailaliman ng buto, isang malamig na yakap ng pagsisisi at kawalan ng kalayaan. Sa loob ng madilim na pasilyo ng detention center, ang bawat hakbang ni Joel Carr ay tila isang mabigat na pasanin. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay nagbibigay ng babala sa paparating na pagtatapos ng isang masakit na yugto. Kalong niya sa kanyang mga bisig, ang kaisa-isang liwanag sa kanyang buhay, si Ethan. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa dumi at pait ng mundong kinalalagyan ng kanyang lola. Sa likod ng makapal na salamin, nakaupo si Doña Remedios. Wala na ang kaniyang marangyang kasuotan, wala na ang kislap ng mga alahas na dati ay tila baluti ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na tila mga guhit ng kanyang sariling mga kasalanan. Nang makita niya si Joel at ang sanggol, ang kanyang mga mata ay panandaliang nagkaroon ng ningning. Isang ningning na puno ng desperasyon at huwad na pangungulila. "Joel, anak ko!" Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin, paos at nanginginig. "Salamat at dinala mo siya. Pakiusap, ilapit mo siya sa akin. Gusto ko lang mahawakan ng apo ko. Gusto ko lang madama na may natitira pa akong pamilya." Marahang itinaas ni Doña Remedios ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa salamin. Nais abutin ng sanggol na tila ba ito ang kanyang huling lulan sa gitna ng pagkalunod. Ngunit sa halip na ilapit ang bata, dahan-dahang lumayo si Joel. Ang kanyang mukha ay matatag, walang bakas ng galit, kundi isang malalim na kalungkutan para sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit nagnakaw naman ng kanyang kaligayahan. "Pinatawad na kita, Ma," ang mahinahong sabi ni Joel. Ang bawat salita ay tila isang huling hatol. "Pinatawad kita dahil ayokong mamuhay na may dalang lason sa puso ko tulad ng ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin ninyon ay hahayaan ko kayong sirain muli ang pamilya ko. Ang batang ito ay lalaking malayo sa kasinungalingan, malayo sa manipulasyon, at malayo sa iyo." Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa pisngi ni Doña Remedios. Ang kanyang mga balikat ay nayuyugyog sa paghagulgol na tila humihingi ng awa. "Joel, huwag mong gawin ito sa akin. Ako ang ina mo. Lahat ng ginawa ko ay para sa iyo, para sa pangalan natin." "Hindi, Ma. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo, para sa kontrol," tugon ni Joel habang mahigpit na niyayakap si Ethan. "Ito na ang huling pagkikita natin. Ang bawat sentimong utang ko sa iyo bilang ina ay binayaran ko na sa pamamagitan ng pananahimik ko sa lahat ng sakit na idinulot mo. Ngayon, malaya na ako at malaya na rin si Nora mula sa iyo." Tumalikod si Joel at naglakad palayo sa silid ng dalaw. Hindi na nilingon ng kanyang inang ngayoy sumisigaw at hinahampas ang salamin sa matinding pighati. Paglabas niya sa gate ng pasilidad, ang sinag ng araw ay tila isang mainit na haplos sa kanyang mukha.
Pakiramdam niya ay lumana ang kanyang pagkatao at ngayoy isinisilang muli kasabay ng kanyang anak. Mabilis ang kanyang pagmamaneho patungo sa maliit na apartment kung saan sila pansamantalang nananatili ni Nora. Bitbit ang ilang supot ng gamot at gatas, umakyat si Joel sa hagdan nang may ngiti sa kanyang mga labi, nananabik na makita ang asawa at sabihing tapos na ang lahat. Ang bawat hakbang niya ay puno ng plano para sa kanilang bagong simula. Isang buhay na payak, ngunit puno ng katotohanan. Ngunit pagpasok niya sa pintuan, ang bumungad sa kanya ay isang nakabibinging katahimikan. Ang silid ay malinis, maayos ang pagkakaligpit ng mga gamit ni Nora, ngunit ang kaniyang asawa ay wala roon. Ang tanging naroon ay ang dahan-dahang paggalaw ng kurtina dahil sa hanging pumapasok mula sa bukas na bintana. Sa ibabaw ng maliit na lamesa, nakapatong ang isang piraso ng papel na ginamitan ng bigat ng isang baso ng tubig upang hindi tangayin. Nanginginig ang kamay ni Joel nang ilapag niya si Ethan sa kuna at kinuha ang sulat. Ang mga titik ay malinaw. Bawat guhit ng panulat ay tila may dalang luha na natuyo na sa paglipas ng oras. Joel, kailangan ko munang huminga ng mag-isa. Ang simula ng sulat. Salamat sa pagliligtas sa amin. Salamat sa pagbabago. Pero ang bawat sandaling nakikita kita, naaalala ko ang lahat ng sakit. Kailangan ko munang mahanap ang sarili ko bago ko mahanap ang daan pabalik sa'yo. Huwag mo kaming hanapin. Hayaan mong ang tadhana ang magdesisyon kung kailan muling magtatagpo ang ating mga landas. Nabitawan ni Joel ang sulat habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang kanyang puso na akala niya ay buo na ay muling nalamatan ng isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng pera o kapangyarihan. Tumingin siya sa natutulog na si Ethan, ang kanyang kaisa-isang ugnayan sa babaeng kanyang pinakamamahal. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang isipan. Sapat ba ang pagbabago ng isang tao upang burahin ang mga latay ng nakaraan o sadyang may mga sugat na mas pipiliing maghilom sa ilalim ng ibang langit? Malayo sa taong mismong nagdulot nito, ang paglipas ng mga linggo ay tila isang walang katapusang paglalakbay sa gitna ng isang tuyong disyerto para kay Joel. Bawat sulok ng kanyang maliit na apartment ay tila bumubulong ng pangalan ni Nora. Bawat amoy ng sabon ay nagpapaalala sa kanya ng kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano tunay na magmahal. Ngunit pinili niyang maghintay. Pinili niyang igalang ang katahimikang hinihingi ni Nora dahil alam niyang ang pag-ibig ay hindi isang riles na sa pilitang nagdidikta ng direksyon, kundi isang lupang kailangang pagpahingahin bago muling tamnan ng pag-asa. Binuo niya ang kaniyang sarili sa gitna ng pangungulila. Nagtatrabaho sa isang maliit na siyungmok, natututong bumuo ng mga bagay gamit ang kaniyang sariling mga kamay sa halip na mag-utos lamang. Bawat hiwa ng lagari sa kahoy ay tila isang pagtatabas sa kaniyang dating kayabangan, hanggang sa ang tanging natira ay ang lalaking handang maging sapat para sa kaniyang pamilya. Sa isang malayong baybayin sa probinsya, kung saan ang asul ng dagat ay humahalik sa mapuputing buhangin sa tuwing dumarating ang mga alon, matatagpuan si Nora. Ang kaniyang buhay ay payak. Ang kaniyang mga araw ay umiikot sa pag-aalaga kay Ethan at sa pagtulong sa maliit na bakery sa kanto ng kanilang baryo. Wala na ang kaniyang janitor uniform, pinalitan ito ng isang preskong duster na may disenyo ng mga bulaklak, habang ang kaniyang balat ay bahagyang nasunog ng init ng araw mula sa kaniyang paglalakad sa pampang. Sa likod ng kaniyang matamis na ngiti sa kaniyang anak, may isang bahagi ng kaniyang puso ang tila laging naghihintay. Laging nakikinig sa bawat yabag sa labas ng kaniyang munting bakuran na gawa sa kawayan. Ang kaniyang sugat ay hindi pa tuluyang hilom, ngunit ang bawat tawa ni Ethan ay tila isang banayad na haplos na nagbubura sa pait ng kaniyang mga alaala sa Maynila. Isang hapon,
Habang abala si Nora sa pagpapatuyo ng mga lampin ni Ethan, sa ilalim ng nagliliyab na araw, naramdaman niya ang isang presensya sa kaniyang likuran. Hindi ito ang mabigat na yabag ng isang taong nanggugulo, kundi isang dahan-dahang paghakbang na tila natatakot na makabasag ng kahit anong katahimikan. Lumingon si Nora at ang kaniyang mga kamay ay nanigas sa hawak na tela. Sa tapat ng kaniyang kawayang gate, nakatayo si Joel. Ngunit hindi ito ang Joel na kaniyang nakilala sa mga boardroom ng naglalakihang gusali. Wala ang kaniyang kurbata, gusot ang kaniyang linen shirt, at ang kaniyang buhok ay bahagyang ginulo ng hangin mula sa dagat. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nagtataglay ng puot o yabang, kundi isang uri ng pagpapakumbaba na tila isang haring kusang bumaba sa kaniyang trono para maging isang hamak na manlalakbay. Kailangan ba ng bagong tagalinis sa bahay na ito? Ang boses ni Joel ay bahagyang nanginginig. May kasamang mahiyaing ngiti na tila isang batang naghihintay ng parusa o biyaya mula sa kaniyang ina. Walang bayad, Nora. Kahit pag-ibig lang ang maging sweldo ko, sapat na sa akin. Marahanyang inilapag ang kaniyang dalang gamit, mga bago at malalambot na lampin at gatas, na tila ba ito ang kaniyang mga alay para sa isang dambana ng kapatawaran. Napabitaw si Nora sa hawak niyang lampin at ang puting tela ay dahan-dahang bumagsak sa luntiang damuhan. Tiningnan niya si Joel, ang lalaking sumira sa kaniyang tiwala. Ngunit ang lalaki ring nag-alay ng kaniyang sariling katawan para iligtas siya at ang kanilang anak sa madilim na eskinita. Nakita niya ang bawat linya ng pagod sa mukha nito, ang bawat patunay ng pagsisisi na hindi kailanman kayang bilhin ng kahit anong salapi. Sa isang saglit, ang lahat ng pader na itinayo ni Nora sa kanyang puso ay tila mga kastilyong buhangin na giniba ng isang malakas na alon ng pagmamahal. Isang matamis na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na humalo sa himig ng mga ibon sa paligid, habang ang mga luha ng kagalakan ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Marami akong dumi sa bahay na ito, Joel. Baka mapagod ka. Ang kanyang tugon na may kasamang malambot na tingin, isang senyales na ang pintuan ng kanyang buhay ay muling bumubukas. Mabilis na humakbang si Joel patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Hinding-hindi ako mapapagod, basta't ang bawat dumi sa ating nakaraan ay sabay nating lilinisin, ang sagot ni Joel habang ang kanyang mga bisig ay dahan-dahang bumabalot sa baywang ni Nora. Sa ilalim ng kalangitang unti-unting nababalot ng kulay rosas at lila ng papalubog na araw, nagtagpo ang kanilang mga katawan sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na tila nagdurugtong sa lahat ng mga pusong nagkawatak-watak sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito yakap ng pag-aari o kapangyarihan, kundi yakap ng dalawang kaluluwang nahanap ang kanilang tahanan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang amoy ng alat ng dagat at ang init ng dibdib ni Joel ay tila isang mahiwagang gamot na tuluyang nagpatahimik sa mga takot ni Nora. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang malakas na pag-iyak ang narinig mula sa loob ng bahay, ang boses ni Ethan na tila nagpapaalala sa kanila na may isang bagong buhay na naghihintay sa kanilang kalinga bilang isang buong pamilya. Tumingin si Joel kay Nora. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang katanungang tila sumasalamin sa hinaharap na kanilang bubuuin. Sapat na ba ang pag-ibig na ito upang harapin ang mga hamon ng bukas? O ito pa lamang ang unang hakbang sa isang mahabang landas ng muling pagkakakilala sa isa't isa sa ilalim ng isang bagong umaga? Ang sikat ng umaga sa maliit na bayan ng Bataan ay tila isang banayad na haplos ng Diyos, nagdadala ng bagong pag-asa sa bawat sulok ng kanilang payak na tahanan. Wala na ang nagtataas ang gusali ng Maynila, wala na ang ingay ng mga sasakyang tila nagmamadali patungo sa kawalan. Ang tanging naririnig ni Nora ay ang mahinang paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawa ng kaniyang anak na si Ethan.
na ngayoy 3 taong gulang na at mabilis na tumatakbo sa damuhan. Sa kabilang bahagi ng bakuran, makikita si Joel. Ang kaniyang mga kamay na dati ay tanging panulat at mamahaling gadget lamang ang hawak ay puno na ngayon ng bakas ng paggawa ng mga kasangkapan. Ang kaniyang maliit na siyongmok ay naging kilala sa kanilang baryo hindi dahil sa kaniyang dating pangalan, kundi dahil sa tibay at ganda ng kaniyang mga gawang kamay. Ang bawat upuan at lamesang kanyang nabubuo ay tila isang simbolo ng muling pagbubuo ng kanyang sariling pagkatao. Joel, tama na muna ang paggawa. Nakahanda na ang merienda sa silong. Ang tawag ni Nora habang bitbit ang isang tray ng sariwang baked na tinapay mula sa kaniyang sariling maliit na bakery. Agad na itinigil ni Joel ang kaniyang ginagawa. Pinunasan niya ang pawis sa kaniyang noo at lumapit sa kaniyang asawa nang may ngiting tila hindi kailanman mapapawi. Coming, love. Tinatapos ko lang itong kuna na ipapamahagi natin sa charity clinic bukas. Ang sagot ni Joel bago binuhat ang tumatakbong si Ethan. Sa kanilang pagsasama sa ilalim ng punong mangga, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng kapanatagan. Ang tanong, kung napatawad na ba nila ang isa't isa, ay hindi na kailangan pang bigkasin dahil ang bawat titig at haplos nila ay sapat na katibayan. Ang pagpapatawad para sa kanila ay hindi isang desisyong ginawa sa isang gabi, kundi isang mahabang proseso ng pagpili na magmahal muli sa kabila ng mga latay ng nakaraan. Si Doña Remedios ay nananatili sa loob ng piitan, isang malungkot na paalala ng isang buhay na nabulag ng kontrol at pera. Hindi man nila siya madalas dalawin, ipinagdarasal pa rin nila na sa huling sandali ng buhay nito ay mahanap din nito ang sariling kapayapaan. Nahanap na nila ang tunay na kapayapaan sa gitna ng kasimplihan. Natutunan ni Joel na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa higpit ng yakap ng anak at sa tamis ng ngiti ng asawang tapat. Natutunan naman ni Nora na ang kanyang kalakasan ay hindi nagmula sa kanyang pagtitiis, kundi sa kanyang kakayahang tumayo at piliin ang kanyang sariling dignidad sa kabila ng pang-aapi. Ang kwento ng kanilang buhay ay isang aral na mananatili sa puso ng bawat nakikinig. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga mabulaklak na salita, kundi tungkol sa dunghi na aminin ang pagkakamali at ang pasensyang maghintay sa paghilom ng sugat. Ang pamilya ay hindi isang lugar ng obligasyon o utang na loob na ginagamit na sandata, kundi isang kanlungan kung saan ang bawat isa ay malayang maging totoo at tanggap ng walang alinlangan. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw na nagpapakulay ng lila at ginto sa kalangitan, magkahawak kamay na naglalakad ang pamilya Carr sa dalampasigan. Ang bawat bakas ng kanilang paa sa basang buhangin ay dahan-dahang binubura ng mga alon, tila isang paalala na ang bawat pait ng kahapon ay kaya ring linisin ng agos ng panahon at ng wagas na pagmamahal. Tapos na ang gabi ng kanilang pagdurusa. Narito na sila sa liwanag ng isang bagong umaga na wala ng katapusan.